Hindi niya sasampahan niya ng kaso. Sasampahan niya ng kaso. Correct. Eh, yung iba, nag-i-imbestiga. Mga ka-clear, yung iba, puro imbestiga lang na imbestiga. Imbestiga rito, magaling na imbestigador, imbestiga dyan, imbestiga dun. Wala na nakasuhan. case. Oo. Tapos kung kailan namatay na yung tao, saka magsasalita. Oo. Oo, involved din si Yusek Cabral. Parang nga pinatatamaan ni Yusek Castro rito si Leviste na puro pamidya lang, paingay. Kasi nga, mga kababayan, isang valid point na sinasabi dito ni Yusek Claire, yung ano nga naman, bakit nga naman ngayon ka lang magdadadakdak kung patay na? Bakit nung nabubuhay, meron ka palang kopya, bakit nung nabubuhay hindi mo i-final yung case na yan? Oh. Kung meron ka talagang matibay na ebidensya, sinamahan pa ni Marcoleta, di ba? Oh. Kung meron ka talaga matibay na ebidensya, bakit hindi mo ilatag? Di ba? Oh, kasi nga ang ginagawa ni Leviste, nakakahiya, mga kababayan. Alam nyo po kung anong ginagawa niya? Mind control sa mga tao. Chismis. Ginagawa niya ng issue yung mga pangalan na naandun sa DPWH nung doon sa listahan, doon sa nakuha niya sa office sa apilitang kinuha niyang files kay Yusek Cabral, 'di ba? Dapat, 'di ba, kung maglalatag ka ng ganyan, mayroon kang ebidensya na bakit ito bang na ito 145 billion na ito, ito ba ay nagastos ng tama? Hindi. 'Di ba? Unlike kay Senator Sonny Trillanes, kung i-compare natin si Leviste, mga kababayan, si Leviste po, utak lugaw. Si Leviste po, may sipon pa sa utak. Mga kababayan, hindi pa niya po alam kung paano ang tamang proseso ng pagkakaso. Kasi kung alam niya, bakit hindi siya magkaso agad in the first place? Meaning to say, alam niya from the very beginning na ingay lang yung gusto niyang mangyari. Diba? Ganun. Pero mamaya tatalakayin natin yan kay Leviste. Dito muna tayo kay Yusek Claire. Hello? Diba? Nung buhay, hindi nagsalita. Correct. Di ba? Madami ganun. Ang tagal nag-iimbestiga. Pero hanggang ngayon, parang hindi pa nakapunta sa DPWH sa ombudsman. Si Marco Beta, Yusek. Di ba? Fernan Amoy Asim. Grabe naman ang apelido mo. Fernan Amoy Asimbaho. Kaya, Nakulito, Lord. Diyos ko, Doy. Diyos ko, Lord. Rosalyn Bellarmino, Dan Zenun. Okay, sige, tuloy tayo. Oo. Pwede yun ang sama. Yun yung kinakasama ng loob niya. So, hindi na siya aasa sa ICI. Marami ng trabaho ng ICI. Okay? At, nakumpa nga, no? Hindi natin alam. Anyway, nandiyan naman yung ombudsman. Nandiyan yung DOJ. Nadiretso naman yata niya. Kinapirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. At least 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titingnan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami ng PNP, wala man lang sumilip doon sa distrito ni Pulong Duterte. Ano yung mahiwaga dito? What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay. Takot? Talaga? Kaya pala. Pwedeng Kaya pala. Ha? Kaya pala yung iba na nambabash kay Pangulo na naiinip in 4 months. Bakit wala daw napapakulong na politiko? Big fish. Hello, haller. Bulag. Bingi. Yung mga yun. Yung nakikita yung naging accomplishment so far in 4 months. So, kaya pala nung nakaraang administrasyon,
ito mga nambabash kay Pangulo ngayon, yung iba, mambabatas pa. Tahimik. Ha? Tahimik. Nung dating Pangulo, noong panahon ni dating Pangulo Duterte, sa mga anomalyang sa mga anomalyang proyekto ng Bill. Dahil takot o kakampi. Ha? Yun. Exactly. Exactly the point, mga kababayan. Diba? Exactly the point. Yung sinasabi ni Yusek Claire, no, na may possibility talaga na tama yung sinasabi ni Sentry na takot. Possible na takot or possible na kakampi. Kasi nga, ang pinopoint ni Yusek nga doon sa sinabi ni Sentry, bakit nga naman, nung panahon ni Digong, yung sa build, tahimik nga naman sila. So meaning to say, tama yung pinopoint ni Sentry. Yung point of view na sinasabi ni Senator Trillanes dito ay may kabuluhan. Dahil bakit? Dahil sinasabi mismo rin 'di ba? Yung findings din Yusek Castro na sinasabi niya na 'di ba, may posibilidad na takot talaga dahil yung panahon nga ni Digongyo tahimik nga sila. 'Di ba? At posibleng takot. Bakit ngayon nag-iingay yung mga mambabatas na yon at binabas si Pangulo? 'Di ba? Ganun 'yon. Pero ang pinupunto kasi dito ni Senator Trillanes, ang mga Duterte, 'di ba? Ang mga Duterte, especially si Pulong, si Bongo, yung mga mastermind ng build. 'Di ba? Wala na siyang problema kay Digong, nasa ICC na si Digong. Ang problema na lang ni Senator Trillanes, bakit, 'di ba? Hindi nabigyan ng ng ICI itong si Pulong at natatakot ba sila kay Pulong, 'di ba? Yun yung pinupunto ni Yusek Claire sa ni Sentry rito. Enabler pa. Bakit hindi na mapitik-pitik? Tama. Tama, oo nga, Sige, sino, maliban kay Senator Trillanes, sino sa mambabatas ngayon ang gusto maimbestigahan yung ghost project natin Pangulo Duterte?